Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Jack sa kanya pong awitin. So, finishing the task ba yan? Facing a task unfinished. Ayan, facing a task unfinished. Okay, so purihin ang Diyos. So that's our mission. Ano po? Tayo po ay narito para tapusin ang misyon. Ano? So meron po tayong mission. That's why we're still alive sa mundo. Sa biyaya po ng Diyos. At may nais pa ang Panginoon na gawin tayo. Kaya pa tayo nandito sa mundo. Amen po? Okay. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating mensahe po mula sa salita ng Diyos. At muli po ay samahan niyo po ako dito po sa ating text. So this is James chapter 1. Okay? Verse 27. Yan, surprise kayo na. Sa ating slide. Okay, James chapter 1 verse 27. Sige po, tayo po isang daling magsitayo para po sa pagbasa muli ng salita po ng Diyos. Sa aklat po ng Santiago sa Tagalog, Kabanata 1, talata 27. Babasahin ko po sa ESV bago po tayo manalangin. James chapter 1 verse 27. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Purihin po ang ating Panginoon at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, muli, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa panibagong pagkakataon na ikaw po ay patuloy na naghahayag sa amin. Bagay na kami po ay patuloy na turuan ng inyong pong salita sa wastong paglilingkod, sa wastong buhay na inyong pong nais para po sa bawat isa. At ikaw pong manguna sa kabuuan ng amin pong pakikinig ng mensahe mula sa iyo pong tagapaghatid ng iyong salita. Ikaw pong magtago, Panginoon, sa likod ng inyong pong kabanalan. Ang kababaang loob lamang ang patuloy po na manahan at maghari sa puso ng inyong pong tagapagsalita. At ang kaluwalhatian ay sa iyo, Panginoon. At sa mga tagapakinig ay magkaroon kami ng pusong masunurin, Panginoon, sa katotohanan ng inyong pong ihahatid sa amin. Na ito po ay mailapat namin ang may katapatan sa amin pong buhay bilang inyong pong mga lingkod, Panginoon. Kaya salamat po, ang kapurihan ay sa iyo po lamang sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So muli, ang ating pong topic is about visitation or yung pagbisita sa atin pong mga kapatid na dumaranas ng panghihina sa kanilang pananampalataya. So it doesn't mean na kapag may panghihina po sa buhay ng isang Kristiyano ay nawawala ang kanyang kaligtasan. So it doesn't affect yung kanyang kaligtasan. But ito po ay test ng Panginoon sa atin kung paano tayo haharap, kung paano po natin i-deal ang tinatawag nating mga tests na ito or trials na ito. Kaya nandun po yung awareness ng church, supposedly, na aware po tayo na lahat po tayo ay vulnerable na dumating sa punto na tayo po ay mga ilangan. Hindi po laging tayo ang malakas. Amen po ba? Amen. So, laging po darating ang point na tayo manghihina at may gagamitin ng Panginoon para sa atin para tayo muling lumakas. At yung nagpalakas, darating yung point na siya'y manghihina, kailangan din niya ng tagapagpalakas. Primarily, ang Diyos ang magpapalakas sa kanya, pero ang Diyos po ay gumagamit ng mga tao para sa kalakasan ng taong nanghihina. Kaya ito po ay mutual. Yung tinatawag po nating visitation. So this is a mutual thing na dapat po nating bigyang pansin. And this is a ministry na dapat ay aktibo po ang isang local church. Hindi po ibig sabihin na ang pagbisita ay when needed or as needed, kagaya ng gamot, na halimbawa, hindi naman kailangan dahil walang sakit. Pero kapag may sakit, saka mo lang siya iti-take. So hindi po ganun ang
visitation. So ito ho ay isang ministry na dapat ay laging nagagawa. Ano po? Kaya dito po sa ating objective, makikita po natin, that is to exhibit genuine love to our brothers and sisters in Christ through attending to their needs spiritually. So hindi lang natin ipinaparating ang ating pag-ibig sa kanila, sa mga kapatid nating nangangailangan, kundi tayo mismo ay personal na pumupunta o personal nating ipinararating ang ating tulong at ang ating pagpapalakas or encouragement para sa kanila. And that is to serve the Lord accordingly. Ito ang appropriate o akmang paglilingkod sa Panginoon. So hindi po ito isang palabas o di kaya isang klase ng advocacy. Marami tayong napapanood sa TV na ganito yung bilang ng kanilang natulungan, ganito yung pondo na kanilang nalikom para ibigay doon sa mga nangangailangan, let's say sa mga nasalanta ng bagyo. So hindi ho yun yung klase ng tulong na dapat ay ito din yung maging point of view po natin. Pero bilang mga Kristiyano, so we are, kumbaga, malambot ang puso natin. So nandun po yung ating compassion, nandun po yung ating emosyon na talagang kapag meron po tayong kapatid na nangangailangan, financially man or anuman, so tayo ho ay talagang gusto nating matulungan sila. So hindi ho tayo nagsasabi na, kapatid, ipapanalangin ka namin sa Panginoon, pero hanggang doon lang. Pinapanalangin lang natin, pero hindi tayo nag-aabot ng, kumbaga, higit pa, bukod po doon sa prayer. Okay? So again, sabi dito is, that is the appropriate way of serving Christ. Ito yung akmang paglilingkod sa Panginoong Hesus. Hindi po ito yung paglilingkod lang na pakitang tao. Di ba? Lalo na ngayon at alam natin next year ay halalan. Di po ba? So, alam na natin ang kalakaran sa atin pagka malapit ng ang eleksyon. Pero sa paglilingkod sa Diyos, so wala tayong pinipiling panahon, wala tayong pinipiling sitwasyon para tumulong. Wala tayong pinipiling sandali para tayo ay magpakita ng ating pag-ibig sa ating kapatid. Okay? So the last Sunday po, pinag-aralan po natin as our first point, the what of Christian visitation. So what is Christian visitation? Again, sabi dito, it must be the hallmark of the local church. So ibig sabihin, ang church ay hindi po lamang nag-i-exist para lang magtipon-tipon tayo as a church to worship the Lord, to greet one another, di ba? Tayo ay magbatian lamang sa isa't isa, pangipangita tayo tuwing araw ng linggo. So hindi lang doon nagtatapos yung ating pagiging magkakapatid, kundi ang pagiging church, yan ay nag-i-extend hanggang sa ating personal na buhay. Hindi po ibig sabihin pakilamanan natin yung buhay ng ating kapatid as long as na ito ay tama. But kung nakikita natin kailangan tayo sa bahaging yon, sa sitwasyong yon, handa tayong makiisa. Handa tayong mag-participate or makikooperate. Okay? Next is, Christian visitation has always been a crucial practice. So, sa katunayan, makikita po natin na in the Old Testament or rather in the church age or sa panahon po ng mga apostol, so nakikita po natin that even the apostles, pumupunta sila sa mga bahay. Ano po? Pumupunta sila sa mga bahay-bahay. At ang church actually ay nasa bahay noong panahon na yon. So hindi po katulad sa sitwasyon po natin ngayon na meron pong sariling bahay panambahan. Pero kung gaano po kalapit ang ministry noong panahon na yon is the same. Ano po? Na dapat din ay nakikita po natin at na-exercise po natin ngayon. So dapat malapit ang ministry sa atin, sa ating mga tahanan. Tayo mismo ay pumupunta sa ating mga kapatid. And it is rooted and grounded in Christ's love for the church. So saan nakaugat ang ating purpose na napuntahan ng ating mga kapatid na nangangailangan? Di walang iba kundi ang pag-ibig ng Panginoon. So the love of Christ. We know that the love of Christ is unconditional,
ang pag-ibig ni Kristo ay walang tinatangi. So, that is impartial. Kaya, pagdating sa kapatid natin na nangangailangan, iaasa natin sa mga taong, sila naman yung magkalapit, sila naman yung magka-close, hindi silang pumunta. Hindi naman kami magka-close ng kapatid ko na yan. Bakit mo pa tinawag na kapatid? Di po ba? As long as sinasabi mo siya'y kapatid mo sa Panginoon, nandoon yung iyong puso na handang dumamay sa Kanya kapag siya'y nangailangan. Dahil darating din ang panahon na ikaw ay mangangailangan din ng dadamay sa iyo. Ano po? So, visiting fellow believers is one of the biblical means for the edification of the saints. So, maraming ways ang binigay sa atin ng Panginoon how to edify one another. First, we have Sunday School. Ano po? So, patibayin tayo sa ating kaalaman sa salita ng Panginoon. Fortify our faith. So, marami pa. Bukod po doon. So, yung atin po mga conferences. So, yan din po ay way ng edification. At hindi isa din po sa kaparaanan po ng edification is yung ating visitation. So, yan po yung isa din sa means na ibinigay sa atin para mapalakas po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon na nanghihina. So, a Christian might think that it's only the elder's task or some visitation group in the local church. So, merong mag-iisip marahil na ito ay gawain lang ng mga elders o ito ay gawain lang ng mga nasa leadership sa church o ito ay gawain lang ng visitation group o kung sino yung naka-assign na bumisita ay para lamang sa kanila ang pagbisita o sila lamang ang may tungkuling bumisita o sila lang ang duty-bound na bumisita. But, makikita po natin sa banal na kasulatan na ito po ay tungkulin ng bawat Kristiyano. Hindi po ito tungkulin lang ng nakatataas o ng mayroong ginagampanan sa church. But since tayo pong lahat ay bumubuo sa kawang ito, sa local church, so ito po ay isang tungkulin na dapat nating bigyang pansin. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon, tayo pong lahat ay kumbaga lahat lang tayo yung magbi-visit. Darating din ang time na tayo ay kailangan bisitahin. Even the pastors. Ano po? Hindi po ibig sabihin, pastor lang lagi ang bibisita. But sometime, kapag ang pastor po ay dumating sa point na siya ay nanghihina, kasi kami po yung mga tao damang din, so we need, sabi nga, people na gagamitin ng Panginoon para ma-revive, ano po, sa paglilingkod at sa ministry. So, ganun po, mga kapatid. Ano ho? Hindi po ibig sabihin na ito ay pili or ito ay para lang sa iilan sa atin. Ito ho ay tungkulin ng bawat isa. Dahil darating din ang panahon, manghihina tayo at mangangailangan po tayo ng tutulong sa atin. Okay? So, but it's also every Christian's duty since Christ is our perfect model to follow in this ministry. So, sino ba ang modelo natin to minister? Sino ba ang modelo natin? Sino ang role model natin sa ministry? Ang Panginoon. Dahil ang Panginoong Jesus, makikita ho natin sa kanyang 3 taon bilang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ano po? Sa kanyang ministry. So, nandun yung kanyang personal na pag-abot sa mga tao. Personal niyang pinagaling ang mga may karamdaman. Personal niyang pinuntahan ang mga taong may karamdaman. Personal siyang pumunta sa mga tahanan para maghatid ng mensahe ng kaligtasan. So he is our role model. Kaya hindi natin pwedeng i-separate or sabihin natin ito ay klase ng pagbabago. Ano po, or culture, yung tinatawag nating visitation ministry. It doesn't mean na hindi ito nangyayari dati at ito ay nangyayari ngayon, kaya kailangan. Ito po ay, sabi nga, from the time of the apostles, mula pa sa panahon ng mga apostol, ginagawa na po ang tinatawag nating visitation. So now, tayo po ipapasok sa pangalawang katotohanan and tingnan po natin ang kadahilanan or the why of Christian
visitation. So, why visiting quick Christians is necessary? Bakit kailangang gawin natin? Or bakit ang visitation ay napakahalaga kapag meron pong nangihinang Kristiyano? Kaya meron po tayong dalawang importanteng realidad na makikita ho dito po sa tinatawag nating visitation ministry. So, first, sa some point po natin, makikita ho natin that Christian visitation is consistent with the Lord's redemptive visitation. So, ano po yung tinatawag nating the Lord's redemptive visitation to the world? Pakatandaan po natin ang tinatawag na nating pagparito ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao ay may tuturing po nating visitation ng Diyos na meron pong layunin at hindi lang basta nangyari ng walang dahilan. Kaya pag tayo po'y pupunta ho sa ating mga kapatid, may dahilan. Hindi ibig sabihin na pupunta ka lang just only for some kind of fun. So pagka bumisita tayo sa tahanan ng ating mga kapatid ay ano gang mainom diyan? Ano kayang pwede nating libangan habang tayo nandoon sa bahay ng ating kapatid. So hindi ganoon mga kapatid. We seek their their growth, their maturity in faith. Okay? So it is consistent with the Lord's redemptive visitation. So incarnation is the chief example of visiting fellow Christians. So Christ came, right? Christ came into the world to save. 1 Timothy 1:15. Ano po? And also in Galatians chapter 4 verse 4, when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law. So may dahilan ang pagpunta ng Panginoon dito sa lupa. Yung kanyang pagiging tao o kanyang pagkakatawang tao. So ito po isang visitation na meron pong layuning makabubuti. Okay? Kaya the first coming of the Lord as a babe wrapped in swaddling cloths as a purpose, and that is to save His people from their sins. Likewise, our visitation must also have a purpose, and that is to help them. To bring them back to Christ. Hindi yung sasakyan pa natin yung kanilang kahinaan. Dadagdagan pa natin yung dahilan para sila lalong lumayo sa Panginoon. Kundi, tulungan natin silang bumalik sa Panginoon. Even, sabi nga doon sa mga Christian na yung tinatawag nating nag-backslide, di ba? So, they need, di ba? They need us. Kailangan nila ang ating encouragement. Amen? Amen. Make our visitation be like the Lord's, not like those who are taking advantage to do what they want. Si Kristo ho, bumaba at nagkatawang tao, consistent ho, nasa kanyang pagparito, ang kanyang ginawa is for salvation. To save those who are lost. Sabi niya sa Luke, di ba? Chapter 19. To seek and to save which are lost or which is lost. Ganon din ba tayo mga kapatid para sa mga taong nangangailangan ng kalakasan? So not only to those who are lost sa kanilang pagiging makasalanan, kundi kahit doon sa mga kapatid nating nangangailangan ng kalakasan at muling manubalik sa Panginoon o nangangailangan ng ating presensya o nangangailangan ng ating panalangin. Ganito din ba ang ating layunin? Kaya tayo bumibisita. Huwag naman sana na ang pagpunta natin sa bahay ng ating kapatid ay para pag-usapan lang ang mga current events o yung mga nagaganap ngayon sa politika o yung mga nagaganap ngayon sa social media. Yung mga trend. Yung mga trending na topics, doon lang nagsisirculate ang inyong pag-uusap without, sabi nga, walang pangungumusta sa ating spiritual na buhay. Kapatid, kumusta na ang iyong Bible reading? Di ba?
Kamusta yung yung iyong mahal sa buhay na na nakarinig ng Bible study? So, ganun po sana. Ano po yung ating visitation? Okay? So, hindi po taking advantage. Kagaya po ng, let's say, pagka tayo po pumupunta sa ating mga kapatid, sa halip na encourage natin, sinasabihan pa natin, or kumbaga, ini-scold pa natin sila. Yan kasi hindi ka na-attend or some kind of para bang magulang na nangangaral sa kanyang anak. Pero hindi sa tamang panahon, or sabi nga, hindi sa lahat ng panahon applicable yon. So, kita natin sa sitwasyon kung ano yung dapat nating exercise sa presensya ho natin dun sa kapatid nating nangangailangan ng panalangin at ng ating encouragement. So, there's an appropriate way. Meron pong angkop na kaparaanan kung paano natin sila tulungan na bumalik sa gawain. Okay? So, ang sabi po dito sa Galatians chapter 6, verse 2, bear one another's burdens. So, pasetting natin ang kabigatan ng isa't isa. Magtulungan po tayong pasanin ang kabigatan ng isa't isa. Yan po ang diwa ng church o ng pagiging iglesia. Hindi ho tayo basta lang nagsasama-sama, magkakakilala lamang tayo, alam natin ang pangalan ng isa't isa, alam natin kung saan nakatira ang isa't isa, pero pagdating sa mga kaproblemahan natin, wala tayong pakialamanan. Wala tayong concern. Una sa lahat, ang Panginoon, concerned ho siya sa sitwasyon po natin, kaya po tayo nagpapatotoo about His grace, about His goodness. Paano natin masasabing kabutihan ng Diyos kung wala tayong pakialamanan sa isa't isa? Lalo kung may nangangailangan sa atin. That's why Christian visitation is consistent with the Lord's redemptive visitation. The way kung paano tayo pinuntahan ng Diyos na may layunin para sa ating kaligtasan, ito din ang motibo natin para puntahan ang ating mga kapatid na nangangailangan. Amen? Amen. Redemptive. Sabi nga, merong elemento na makabubuti at makapagpapalakas sa Kanya at makapagpapanumbalik sa Kanya palapit sa Panginoon. That's the first why. It's very important. Next, Christian visitation is consistent with the Lord's resplendent visitation. So when we say resplendent, some kind of wonderful, kamangha-manghang pagbisita ng Diyos. So in what way natin masasabi na kamangha-mangha ang pagbisita ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao? Ang kanyang kababaang loob, una sa lahat. Siya ipinanganak saan? Sa sabsapan. Bagamat siya ang hari ng mga hari, bagamat siya ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Kaya ito kamangha-manghang pagbisita. At kung paano siya nabuhay sa mundong ito rin ay isang kamangha-manghang katotohanan. The resplendent visitation of the Lord. For instance, tingnan po natin sa Luke chapter 4. In Luke chapter 4, verse 38, Lucas, Kabanata 4, talata 38 hanggang 41. So makikita po natin, so this is Jesus visiting the mother-in-law of Simon. Okay? And he arose and left the synagogue and entered Simon's house. Now Simon's mother-in-law was ill with a high fever, and they appealed to him on her behalf. And he stood over her and rebuked the fever, and it left her, and immediately she rose and began to serve them. So Jesus personally visited the mother-in-law of Peter or Simon. So hindi ho ibig sabihin na ang pagbisita ng Panginoon is just para lang doon sa display or public display, but personally, talagang lumapit ho siya. At sinabi po dito, pinagaling niya ang karamdaman ng biyenan ni Pedro.
Now when the sun was setting, all those who had any who were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them. And demons also came out of many, crying, "You are the Son of God." So one of the claims, ng Panginoong Jesus, na siya ho ang Diyos. Kaya mga kapatid, may elemento ba na makagagaling ang ating presensya sa ating kapatid sa pananampalataya? Kung paano si Kristo ay pumunta sa tahanan nung biyanan ni Simon para pagalingin sa kanyang sakit. Ito din ba ang nangyayari sa ating pagbisita sa ating mga kapatid na nanghihina? Nakakagaling baga ang ating presensya? O nagiging pasanin tayo doon sa kapatid natin? Yung bang makita tayo, nariyan na naman. Ano na naman ang ikukwento nito? O ano na naman ang pakay nito? Di po ba? Meron bang kagalingan na naidudulot doon sa ating pinupuntahan? Ang ating presensya, ang ating pagbisita? And also, so meron din pong pangyayari dito sa Luke in chapter 19 na kung saan ang Panginoon po ay bumisita sa tahanan ng isang makasalanan na nagngangalang Zaccheo. Luke chapter 19 verse 1. Pababa, tingnan po natin. Not only that he heals the sick, also he saves the sinner. He entered Jericho and was passing through, and behold, there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich, and he was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd, he could not, because he was small in stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, "Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today." Ano kayang pakiramdam ni Zaccheo nung sinabi ng Panginoon, "Bumaba ka dyan. Magmadali ka at bumaba ka at pupunta ako sa bahay mo." Siyempre, yung hirap niyang pag-akyat kasi maliit lang si Zaccheo. Ang sycamore tree ho noon, ang sycamore tree ho ay mahirap akyatin. Mataas ho kasi ang sanga ng sycamore. I-check po natin sa sa Google. So, hindi ho biro yung effort ni Zaccheo na umakyat para makita ang Panginoon. So, hindi rin biro kung paano siya bababa. Pero, nandoon yung kanyang joy na pupunta ang Panginoong Jesus sa kanyang bahay. Knowing na ang Panginoong Jesus na nakaharap niya ay ang Diyos. Okay? At ang sabi pa ng Panginoon, so kung bababa pa po natin in verse 10, sapagkat ang sabi ni Zaccheo, "Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay bibigay ko sa mga mahihirap." And sabi niya, "And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold." Makaapat ko pang ibabalik yung aking kinuha sa kanila. Anong sabi ng Panginoon? "Today, salvation has come to this house." So that visitation of the Lord ay nagdala ng kaligtasan kay Zaccheo. So, maaaring ito ay para sa ikalalakas ng ating kapatid na nanghihina or maging paraan din to ng Diyos para dun sa mga taong lost para maibahagi natin ang gospel para sa kanilang kaligtasan. Kaya hindi natin sabi nga pwedeng maliitin ang ministryong ito. Sapagkat kahit sa mga mumunting kaparaanan, maraming tao ang makakakilala sa Kanya. Ito ho ay ministeryo ng Panginoon, hindi ito ng tao. Pakatandaan po natin yan. Okay? The Lord Jesus visited them with the blessing of healing and salvation. Therefore, our visitation must be in the same way. With our presence and with our prayers, they might be healed in their distress.
and revived in their spirit. Alam niyo po, not at all times, ano po, ang kailangan ho natin sa ating encouragement is financial. Although, kailangan natin. Pero meron pong pagkakataon na it doesn't matter kung hindi financial yung may abot sa atin. Kahit prayer, support, kahit yung personal ko lang na marinig ang kanilang panalangin, it's a very big, sabi nga, deal na sa akin na talagang ako'y mapalakas sa pananampalataya. So, yun po yung kahalagahan ng visitation, mga kapatid. Ano po? Hindi ho ibig sabihin na kapag may nangailangan, laging ang sasaklolo lang is, let's say, financial. Ano po? So, bawat isa ay gagamitin ho ng Panginoon. Bawat isa ay maaaring gamitin ng Diyos para sa encouragement ng isa't isa. Kahit wala tayong, sabi nga, kahit walang laman ng bulsa natin, tatandaan po natin yan. Ang Panginoon po ang nasa likod ho natin. Ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng karunungan para magawa natin yung ating tungkulin. Kaya, mga kapatid, do you want to be a blessing to your brother or sister who needs encouragement and prayer? Do you want to be a blessing? Gusto mo bang maging pagpapala ka din sa iyong kapatid na nangihina? Hindi lang lagi ang ikaw ang pinagpapala o tumatanggap ng pagpapala. Yan ba ay ating ine-evaluate sa ating sarili? For how many years na tayong naglilingkod sa Diyos? Minsan ba kahit isang beses? Tayo ba'y naging instrumento ng Panginoon para sa kapatid nating nanghihina? Meron na bang isa sa mga kapatid natin na nakapagpatotoo sa Panginoon? Salamat sa mga prayers. Sa prayer na ni brother or ni sister. Kasi talagang ito ay nakagaling sa akin. Ginamit ito ng Panginoon para sa aking revival or encouragement. Kaya, visit them with the example of Christ. So, sa pagpunta ho natin, ang tutularan po natin ay si Kristo. Kung paanong binisita niya ang biyanan ni Simon para pagalingin ang kanyang sakit. So, hindi po ibig sabihin na literal ho ang gagawin natin. Ano po? Na pagagalingin po natin. I-pray over natin. Hindi po. Ibig sabihin, pagkakatiwala natin sa Diyos yung sitwasyon. Di ba? At ito'y magdudulot din ng kagalingan dun sa taong nangangailangan. And He saves. Nagliligtas. Dun sa pagbisita natin, ang pinaka-intensyon natin, lahat ng maaabot ng mga tao ng ating salita or ng mensahe natin ay maligtas sa biyaya ng Diyos. Okay? Proverbs 11:11. By the blessing of the upright, a city is exalted, but by the mouth of the wicked, it is overthrown. Sabi dito, by the blessing of the upright, a city is exalted. So, saan tayo dito? Sa sinasabi po ng kawikaan. May tuturing na pagpapala ang isang taong matuwid kung tapat niyang ginagawa ang kanyang tungkulin. Kaya siya tinawag na matuwid. Ngunit, ang sabi dito, ang mga masasama, ito ang magdudulot ng kawasakan. Kumbaga, pagkawasak ng kanyang relasyon sa kanyang kapatid. Kaya it matters, brothers and sisters, kung paano natin i-maintain, kung paano natin i-treasure yung ating relasyon sa Kanya na siya'y kapatid natin sa Panginoon. Kung paano natin siya mamahalin bilang kapatid natin sa Panginoon. Yes, marami tayong mga weaknesses, marami tayong mga hindi pinagkakasunduan, but since we are one in Christ, tayo magkakaisa sa Panginoon, wala hong partial. Ano po? There must be, sabi nga, no partiality pagdating sa bahaging ito. Wala tayong pipiliin kung sino ang dapat bisitahin. Lahat ng taong nangangailangan
sa tulong at biyaya ng Diyos, makiisa po tayo. Okay? So now, papasok po tayo sa third and last. And that is the how of Christian visitation. So for instance, meron pong mga, kumbaga, ito po isang guide para po sa atin, types of visitation that may help us to fulfill our duty as a Christian. So, consistent doon sa ating talata kanina, sabi doon, visiting. That is the characteristic of a pure and undefiled religion, right? So, sabi doon, to visit. So, pwede siyang literal. Ano po? Na orphans and widows. But yung principle makikita ho natin, yung visit, na kung saan tayo mismo ang pumupunta. Di ba? And there are types that may help us to fulfill our duty. So, meron po akong research na kinuha nito. Ang church na ito is hindi natin katulad. Ano po? So, Pentecostal. Pero when it comes doon sa ministry of visitation, so meron siyang kumbaga guide na somehow maganda ho na gawin ho natin as a local church. Dahil ito ay consistent na nasa Biblia. Ano po? So we have, sabi dito, number 1 is routine visitation. And this includes every church member. And in this case, they see visitation as a part of their Christian responsibility and embark on it from time to time. So, yung sinasabi ditong routine, ibig sabihin, palagian. Hindi ho pagka, halimbawa, as needed. Kapag kailangan lang, bibisita. But routine visitation means, lagi, talagang ongoing. Ano po? Or every week, meron. So, yun po yung sinasabing routine visitation. They regularly visit the members not necessarily because they are facing problems, but as a way of fulfilling their calling as good shepherds. Pag sinabing shepherds, o ibig sabihin, pastor lang yan. Hindi po. Ito po ay tungkulin ng bawat isa sa atin. Tungkulin nating abutin ang isa't isa. Tungkulin nating tulungan ang isa't isa, kalingain ang isa't isa, bisitahin ang isa't isa. Since kung alam natin yung sitwasyon niya, kailangan nila ng makakausap, mangungumusta, may papanalangin, di ba? So, meron pong tinatawag na routine visitation. So, fulfilling their calling as good shepherds o mabubuting pastol. 1 Peter chapter 5. So, this is Peter's exhortation. So, I exhort the elders among you as a fellow elder, witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion but willingly. So this is another way of a willful overseeing or willful shepherding. Okay? As God would have you, not for shameful gain, but eagerly masidhi ang ating kagustuhan na tulungan sila. Hindi yung iti-take advantage pa natin. Sila. Ito na lang itutulungan ko kasi may pakinabang ako somehow dito. Doon sa iba, bahala na kung sinong bibisita. Hindi, mga kapatid. So wala akong partiality ang kung sinong kailangan bisitahin. So lahat. Okay? So this is fulfilling our calling as Christians. Ministry din po ito. Kahit ang mga mumunting bagay na ginagawa natin every Sunday, as long as ginagawa natin para sa Panginoon, is ministry. Visitation is also ministry. Okay? Kapag ginagawa natin ng maayos, ng tama, itong ministry na ito, we glorify God. Niluluwalhati natin ng Diyos. Lagi naman natin ipinapanalangin or lagi nating hiniling sa Diyos na lahat ng bagay na gagawin natin ay para sa Kanya. It's for the glory of Him. Right? Tapos sa visitation,
Meron tayong killing, meron tayong, kumbaga, yun lang taong tingin natin ay mas gusto nating bisitahin, tapos yung iba, hindi natin bibisitahin. Kaya ang example natin dito ay ang Panginoong Jesus, na kung saan ang ino-offer niyang kaligtasan ay walang partiality, walang pinipili. Next is emergency or circumstantial visitation. So this type of visitation is embarked upon as a response to an emergency situation or a sudden circumstance confronting a church member of a local church. This visit necessitates admonishing, counseling, support, and prayers. So kapag malimbawa may nangyaring hindi maganda, aksidente, nasalanta ng bagyo, nasalanta ng lindol, kami nasalanta din. Pero hindi ibig sabihin na hindi ho natin gagampanan ito. Kung meron tayong kapatid na halimbawa nasalanta, so nandun po dapat ang presensya ng church, ng mga members. Okay? Kahit sa bahagi ng isang taong nangangailangan ng admonition or pagtuturo, pagsasaway, visitation. Pag matagal nang di nakaka-attend, visitation. This includes members involved in an accident or disaster, those who are in bereavement. Pag may namatayan po ng mahal sa buhay, loss of property, nawalan ng ari-arian. Siyempre, malaking impact yan sa atin. Ang dami kong namatay na baboy. Alaga. So, that is also, isa yan sa mga sitwasyon na dapat aware ang isang local church and confronted with a serious problem. So, isang seryosong problema na dapat pag-usapan at aksyonan. Visitation. They expect a visit from their fellow church members and the leaders of the church. Kaya dito makikita natin that wala hong church na may tuturing nating perpekto. So, may pagkakataon na hindi natin napupuntahan and we admit na ito'y pagkukulang po natin, but hindi po natin sinasabi na hayaan lang natin ito. So, this is some kind of a wake-up call para sa atin. Na bilang isang church, kailangan tayo po ay maging aware sa mga nangyayari po sa buhay ng bawat isa. Di ba? Hindi lang po tayo, kumbaga updated sa buhay-buhay natin, sa mga magagandang pangyayari. Pero pagdating doon sa mga seryosong bagay, so doon na po, makikita na natin, bakit hindi natin napuntahan? Bakit hindi natin nasiran? Hindi natin na ipag-pray. So, yun po, mga kapatid. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Mourn with those who mourn. Makiisa tayo sa kagalakan o kalungkutan ng ating kapatid. Hindi yung pagka may nangyaring maganda sa buhay ng ating kapatid, may hatred tayo, envious tayo. Or pagka may masamang nangyari dun sa ating kapatid, dun pa tayo masaya. Diba? But here, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Kailangan naman ang church ng Panginoon, pagka halimbawa may namatayan, ay masaya tayo. Of course not. We mourn. We sympathize.
Kaya sa visitation, mga kapatid, ano po, nandun din yung awareness po natin. Na maging consistent po tayo dun sa example ng Panginoon. Huwag nating samantalahin yung pagbisita natin sa ibang paraan. Nalalayo na tayo doon sa pinaka main purpose po natin. Bakit tayo nandoon? And last, scheduled visitation. So, scheduled visitation is a structured visitation program by visiting persons where a special schedule is given to the local church or individuals within a stipulated period. So, ito po, nangyayari po ito sa mga malalaking churches. Meron po silang structured na program sa kanilang pagbisita. So, grupo-grupo sila, pupunta sila sa mga members nila. May schedule kung anong araw, kung anong oras. Hindi dahil may problema yung member na yon, but just to visit them. Ano po? Fellowship. Prayer. So, yun po yung tinatawag nating scheduled visitation. So, maganda po na sa biyaya po ng Diyos, ano po, ay maumpisahan na po natin or maumpisahan po natin dito sa atin. The visiting persons may be the leadership of the church visiting a local church or a specific member or a person. And this could also be a corporate or personal visitation schedule. So, pwedeng by group, pwedeng individual. Nangyayari po ito sa mga churches. Ano po? The visitation program must be very clear and well articulated to be able to deepen the spirituality of the people and strengthen their faith in the Lord. Again, to deepen the spirituality of the people. Spiritual yung intention po natin sa pagpunta natin. Hindi lang para may sabi nga, ay, wala po akong anuhan na. Kasi masarap ang pagkain dun eh. Ano? Kasi mamahalin yung mga yung foods nila doon. Kaya masarap pumunta doon. Ang ganda pati ng ambience kaya masarap bumisita doon. Malawak ang hardin, centralized ang aircon. Ano naman yung kapatid natin na walang aircon? Walang may pang pakain. Ganun ba ang ating tingin sa visitation, mga kapatid? So hindi. Sabi dito, to deepen their spirituality. So it's not about sabi nga kung ano ang pupuno sa ating tiyan o ilalaman natin sa ating tiyan, kundi ang espiritu ang concern natin doon sa ating bibisitahin. Sila'y palakasin natin sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Church leaders and visitation teams must have their visitation calendar well organized to make this all-important pastoral care ministry a standard and formal one. So yan po ay isa sa mga guides na maganda pong ma-exercise po natin. So a structured visitation program para sa bawat isa. So halimbawa, doon tayo sa Sariaya, kina Sister Susan, o kina Sister Annabel. Libre na ang paborita. Hindi po ha? So hindi ganon. Spiritual ang concern po natin para sa kanila. Amen? Amen. So that's why this is ministry. Again, I would, sabi nga, gusto ko pong i-emphasize po ito. Ministry po. Itong visitation. Any of these types of visitation will enable the local church to fulfill its mission of edifying one another in Christ Jesus. Ano man ang pwede natin gawin o ano man ang kunin natin dito sa tatlo, ito po ay makatutulong sa atin para magampanan po natin ang ating tungkuling patatagin ang isa't isa kay Kristo. At huwag tayong maging katitisuran. Huwag tayong maging eyesore sa mata ng ating kapatid. Be a blessing. Tayo maging pagpapala ng Panginoon para sa kanila. Kaya meron po ditong isang hymn na meron pong title na Make Me a Blessing. So sabi po dito sa awitin ay, out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad.
Make me a blessing. Make me a blessing. Out of my life may Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Make me a blessing. Yan ba ang ating panalangin sa umagang ito? Na maging pagpapala din tayo ng Diyos sa iba. Hindi lang tayo ang pagpalain ng Diyos. Mga kapatid, ganda po itong awiting to. Ano po? So, make me a blessing. Yan po ang ating isaisip at patuloy nating ipamuhay bilang mga lingkod ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang ministeryong ito na makatutulong din para sa church at magawa natin ang bagay na kaluwal-luwalhati sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa patuloy po ninyong pagpapaalala sa amin how important this ministry of visitation is para sa aming mga kapatid na nangihinat na nangangailangan. Sapagkat maring kami man po ay darating din sa puntong manghina at dito po namin makita ang kahalagahan po nito. Kaya, O Diyos, as a church and bilang bahagi ng church, ito po ay amin pong magampanan, Panginoon. Amin po itong gawin ng matapat at ng bukal sa amin po mga puso. Matulungan po namin ang mga nangangailangan sa kanilang kalagayang spiritual para sa iyo pong kapurihan. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.